Kabit na kong kabit. Pero hindi nyo ako masisisi. Nasa case ko, hindi lahat ng kabit mapanira ng pamilya. May balak na kami magsama at bilin ko sa kanya na dalhin ng 2 anak na mas makabubuting ako na lang yung mag-alaga kaysa sa nanay nilang pabaya. 34 years old na ako at siya naman ay 40. Nagkakilala kami sa Facebook. Siya yung unang nag-chat pero may ugali ako na pag hindi ko kilala, hindi ko talaga nire-replyan. Until ilang buwan yung lumipas at consistent siya sa pagpapadala ng message. Doon ako nag-decide na i-entertain siya. Hiwalay ako sa asawa at ilang taon bago ako nag-decide na mag-entertain ng guy. Naging consistent yung kamustahan namin hanggang sa nag-video call na kami palagi. Masasabi kong mabait siya, gwapo at higit sa lahat ay may sense of humor. Makadiyos din siya at yun yung nagustuhan ko sa kanya. Sa ilang buwan na magka-chat kami palagi niya akong inaaya na magsimba at pumayag naman ako. Yun yung una naming pagkikita. After magsimba ay kumain kami sa labas. Ang gaan niyang kasama na para kaming magkaibigan na matagal na hindi nagkikita. At masasabi ko na nahulog yung loob ko sa kanya. Nasundan pa ng nasundan yung pagkikita namin. Nagsisimba kami at after nun ay kakain sa labas at isang araw ay sinagot ko na siya. May respeto siya sa akin na kapag gusto niyang hawakan ng kamay ko or akbayan ako, nagpapaalam pa siya. At dun ako nahulog sa kanya. Sabi ko sa sarili ko na baka siya na yung hinihiling ko sa Panginoon. Lumipas ang isang buwan na naging kami ay may nangyari na sa amin. At di ko pinagsisihan yon dahil mahal na mahal ko siya. Habang tumatagal ay may napapansin ako sa kanya na parang may mali. Isang beses ay nagkamali siya ng tawag sa akin. Tinawag niya akong Bing pero love ang tawagan namin at dun ko siya kinumpronta. At umamin naman siya at umiiyak siya sa harap ko at nagmamakaawang wag ko siyang iwan. Na ngayon lang siya naging masaya sa buhay niya. Sinabi niya sa akin na may asawa na siya pero hindi sila okay nung babae. Nananakit at walang respeto. Hindi niya lang magawang iwan dahil maliliit pa yung 2 anak niya. Pinatawad ko siya at sabi niya papatunayan daw niya na totoo yung sinasabi niya. Ang araw ay nagrereklamo siya na maaga yung cut-off ng sahod nila kasi holiday. Tapos nagulat ako nung pagka-uwi niya hindi na siya nakapag-update. Yung pala nabugbog na siya ng asawa niya. Pinasa pa sa akin yung video na binubugbog siya at sinasampal at tinatadyakan. Na kahit pa ulit-ulit niyang sinasabi na nag-cut off ng maaga yung boss nila. Pinagmumura siya at kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi sa kanya. Yung 2 anak niya umiiyak na lang at awang-awa sa tatay nila. Pero may part sa loob ko na ayokong maniwala sa mga sinasabi niya at nag-decide akong alamin ang totoo. Naghanap ako ng mauupahan na malapit sa kanila at hindi ko yun sinabi sa kanya. Sabi ko sa may-ari na 1 month lang ako doon at aalis din ako at mangingibang bansa. At nauwi lang ako sa inuupahan ko kapag nakauwi na siya sa bahay para hindi niya ako mahalata. At sa ilang araw na pagstay ko doon ay nalaman kong lahat sa may-ari na inuupahan nila ang lahat. Na ang bait daw ng boyfriend ko at hindi daw niya pinapatulan ng asawa niya na kahit na ano pang gawin sa kanya. Kapag umuuwi raw yung boyfriend ko, siya pa yung nagluluto at madalas na umuuwi yung babae na lasing. At pag nag-OT si boyfriend sa trabaho, gutom na gutom ang mga bata kasi lasing ang babae palagi. Nalaman ko rin na dati pa palang nahuli ng boyfriend ko yung asawa niyang may kalandian sa inuman. May ganun pala nakabaligtaran ng nangyayari na kung madalas nating nababalitaan na lalaki ang mapanakit sa babae at sa asawa niya pa mismo. Na kaya pala madalas niyang sinasabi sa akin na iniinda niya yung sakit ng ulo niya. Kasi may depression na pala siya at kagagawan niyo ng asawa niya. Nawala na nga trabaho, hindi na nga nakakatulong pati sa mga anak ay napapabayaan pa. Ngayon ay mas lalo kong minahal yung boyfriend ko at wala akong balak na iwan siya. May balak na kami magsama at bilin ko sa kanya na dalhin ang 2 anak niya at mas makabubuting ako na lang yung mag-alaga kaysa sa nanay nilang pabaya. Oo, kabit na kong kabit pero hindi niyo naman siguro ako masisisi kung bakit mas pinili kong magstay sa ganitong sitwasyon na hindi lahat ng kabit ay masama at mapanira ng pamilya. Na sa case ko, binuo ko ulit ang isang taong paulit-ulit na winawasak ng asawa niyang pabaya at lasinggera. Okay lang sa akin na maril talk, Mami Len, at nirerespeto ko rin ang opinion ng mga viewers mo. Letter sender, Jel ng Valenzuela City. Masyado kang pabida. Desperada mga banat at galawan. Feeling hero ka na ng lagay na yan. Nalaman mo ng kabit ka pero nagawa mo pang mag-spy. Then end up saying na papanindigan mo. Sa isang buwan mong pag-spy is not enough para masabi mong walang kwenta at pabaya ang asawa. You don't know the whole story, the reason, and when they started. The nerve na sabihin mong dalhin ang mga bata kasi nasa inang pabaya. Ready kang magpakaina kuno, kapal naman ng mukha mo, nakakapanginig ka ng laman. Sending videos and proof na sinasabing inaapi siya para masabing maging makatotohanan ang ganap. Mas nauna pang ibigay sa'yo ang proof na inaapi siya kaysa gumawa ng aksyon at tanggalan ng karapatan ng pabayang ina't asawa. Marespeto pero pinagsabay kayo. Sabay kayong kinakalantare, sasabihin mo pang boyfriend mo kabit ka. Na habang tinatrato ka ng tama, tinatarantado naman yung isa. Right person at the wrong time ang atake. Nakadalawang anak nga sa asawa at sabi mo maliliit pa. Na kung talagang marespeto at taong simbahan yan, una best dinaan niya sa legal separation at yung custody ng mga bata. Yun dapat ang inaatupag niya. Iwanan
ng asawa kung talagang pabaya. Hindi mo ikinaganda ang mang-agaw ng pamilya lalo't aware ka na dapat mag-ingat ka. Kasi naitago niya sa'yo may pamilya habang sa simbahan ka dinadala. Na pati Diyos ginagagong literal. Ang daming desisyon na pwedeng gawin sa buhay. Pero pinili mo pa ring maging kabet. May utak ka ba?